Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. Yan. So new property na naman po tayo. So ito po ay 2.4 hectares mga kabisland. Yan. So tabi po ito ng Barangay Road. At the same time, tabi din po siya ng bypass road, Manila to Bicol. Yan. Kaya napakaganda po nito. So meron na po siyang kasamang ganito, mga bahay. Tapos ito po ay flatland mga kabisland. Ano po, ito po siya, flatland po yan. Tapos punong-puno po siya ng mga tanim. Yan. So may kasama nga po kami ngayon na tumitingin din dito. So napakaganda nito mga kabisland. So ang boundary po niya ay sapa. So ito po yung sapa niya. Ito siya. Yan po yung sapa na boundary, napakalaki. Ano po, so may naglalaba nga po doon si ate saka naliligo. So napakaganda nito mga kabisland. Then pag ganun po kasi yung sapa niya punta doon, ano po. So ngayon kung halimbawa ay kayo yung makakabili po nito, yun, pwede po ninyong hindi na kayo mahirapan sa tubig, sa panligo, sa panlaba, kasi pwede po kayong kumuha doon. Ang ganda po nito mga kabisland. Ito po siya, kasama na po yung bahay na yan. Cemented na po yung bahay nito mga kabisland. Cemented na po siya. So, napakaganda po nito. And so sa mga iba pang information mga kabisland, panoodin mo lang po itong video na to para malaman mo lahat ng information about dito sa property. And pag nagustuhan mo, pwede po kayo magpa-schedule ng tripping. So message lang po kayo sa akin, sa aking Viber and WhatsApp number, then sa ating Facebook account. Ano po? Ayan. So yan, ang ganda. Punong-puno po siya ng punong kahoy. So sige po mga kabisland. God bless po sa lahat and good luck po sa panonood. So bali ito po yung 2.4 hectares yung bypass road galing from Manila to Bicol na ginagawa po ngayon na project. Yan. So simula po dyan sa mahogany na yan, ano po, ito po yan. So pa-forward po siya doon. Yan. So maganda po dito kasi pag nagawa na po ito po kasi para magiging main highway na from Manila to Bicol. Yan. So hindi na siya dadaan po dun sa dati niyang dinadaanan, which is yung Santa Elena, Marinas Norte. So diretso na po siya. Ano po, napakaganda kasi nito kasi pwede niyong gawing business itong lote. Ano po, yan. Tapos yung kanina po, kasi yung taas po niyan, pantayan na po siya dyan. So may kalsada rin po siya doon na Barangay Road, cemented din po. Yan. So punong-puno po yun ng mga mahogany, punong-puno po ng mga fruit trees, may rambutan, mayroon pong lansones. Yan, napakaganda po nito mga kabisland. So ito po ay binebenta lang po siya ng sa halagang 2.5 million. Meron na siyang kasamang bahay. And at the same time, meron na rin po siyang tabi na po siya ng Barangay Road and nitong highway na to, itong ginagawang highway. So malaki na po ito, siya na po siya. So bali ito po ay 6 lanes yata po ito or 8 lanes. Kaya napakalaki po nitong highway na ginagawa na to. Yan. So kung halimbawa gusto niyo po magtayo ng later on, gusto niyo magtayo po ng restaurant, so pwede po yan pag nagawa na yan dito. Or for example, kung gusto naman gasolinahan, so pwede rin po yan. Napakaganda po yan dito. Ganda po nito mga kabisland. Yan.
sulit na sulit ang pera po ninyo dito for investment po siya, kasi once na magawa na po itong highway na to, so syempre asahan nyo na highway po yan, mas mataas po ang presyo ng highway. So ito po mga kabeslan, itong malawak na to kasama pa po ito sa property. So ito po ay nasa kalahating hektarya pa po ito. So napakalaki pa po yan, and kung gusto po ninyo mag business talaga, so ito po yung pinaka best spot para po sa negosyo, kasi ito po yung tabi po nung ginagawang highway. So ngayon po puntahan naman po natin yung itaas na part ng property mga kabesland. So ito pong dinadaanan po natin ngayon is hindi po ito yung pinaka barangay road na po, kasi ang barangay road po dito ay cemented po yon. Ito po ay kinayod lang din po, so para maging shortcut po. So ito po yung itaas na part ng property mga kabesland. So ito po ay pantayan na po siya dito mga kabesland, kaya napakaganda din po yan. Yun po yung highway niya. Yan. So ito po bali best rin po ito, best spot din po ito na tayuan din po ng business talaga or ng bahay. So ito po yung kung nakikita nyo po yan po yung cemented barangay road talaga po. So napakaganda po niyan kasi nasa gitna po kasi yung property natin, yung left side yung ginagawang highway, tapos ito po naman po yung barangay road na to, po itong right side. So yan po punong-puno na po yan ng tanim ng mahogany. Napakaganda po niyan. So pantay-pantay po yan mga kabesland. So yun po yung highway na ginagawa. So ito naman po yung mga mahogany dito mga kabesland. So siya na yung parang naging bakod po dito sa property natin. Po niya, nakita po ninyo napakalaki na po niyan, and sobrang dami po. So ito po ay almost nasa 100 na puno po ng mahogany. Kaya napakaganda po nito. So kung titingnan nyo mga kabeslan, halos mas malaki pa po siya sa kamay po. Ganyan po siya kabilog, napaka laki na din po, and pwede nyo na pong pakinabangan yan po, or pwede nyo rin pong ibenta, kasi medyo mahal din po ang bilihan yan dito sa Quezon Province po. Kaya kung sakali pwede nyo po yung gawing pera yan, napakaganda po yan, napakadami. So ito po mga kabeslan yung ilong po dito, yung sapa niyan. So napakaganda kasi buhangin po siya, hindi po siya putik kaya pwede po din kayo maligo dito. Yung karamihan po dito na po naglalaba, napakalawak po niyan. Tapos ito po kasi yung part simula dito, nandito na po yung property. Po, yung kasama na po yung bahay doon. Napakaganda po dito. So ito po yung barangay road niya mga kabeslan, dito po siya. Po, yan. So kasama po niya ng property itong part na to. Yan. So po ito, tabi rin po ito ng barangay road mismo. Tapos doon pa sa kanina, po yung highway. So kasako pa rin po ng property po yon. Yan. So bali meron po ditong mga kubo, tapos yung bahay po doon. Napakaganda ng bahay dito. Tapos punong-puno po siya ng mga tanim. Tulad po nito, meron po itong rambutan, may lansones. Kung makita po ninyo doon, napakaganda po yan. So punong-puno po yan ng rambutan. Puro rambutan po yan mga kabeslan, napakaganda. Yan, kasama rin natin si Sir Jeps Palmado. Yan, may mga rin po siya may mga punong kahoy, hardwoods po. Yan. So bali mga kabeslan, yung bahay po niya po, napakaganda kasi bago pa naman po yung bubong niyan. Po, yan. So halos makita po ninyo talagang bago pa yung bubong. Yan. So ito po pa-finish niyo lang po ito, pintura, maganda na po yan. Po, so bagong-bago lang din po itong bahay na to. Yan. Tapos doon po sa likod niya, yun na po yung napakadami po doon na mga bungang kahoy. May mga mahogany rin dito. Yan. May mga nyog po. So yan, tulad po nito, rambutan po itong puno na to. Napalaki punong rambutan po yan. Pag namumunga po yan, talagang sobrang namumula po yan. Ang ganda dito mga kabesland. Yan, so sulit na po yung
pera nyo dito pag ito po yung nabili po ninyo, ano, kasi pwede nyo nang gawing business, then residential, farm, ano. So yun, tatlo na po yung pwede nyo gawin po dito. Pwede nyo pagsabay-sabayan, ano, kasi may part naman po siya na tabi po siya ng kalsada o ng highway, ano po. So doon yun pwede nyo gawing business side, then ito naman po residential na kasi may bahay na din, and ito may mga bahayan po yan. So may mga bahayan din po dun sa unahan nito, ano po. Yan, napaganda yan, meron po siyang avocado, dami. So ito naman po mga kabisland, yung likod na part ng property, ano po, yung sa likod po ng bahay, I mean. Yan. So nandito naman po nakalagay, nakatanim yung mga fruit bearing trees, ano po, yan, tulad ng lansones, ng rambutan. Yan, napakadami po dito yan mga kabisland, ano po. So napakaganda po dito mga kabisland, kasi syempre productive na din po itong property kasi may daming fruit bearing trees, ano, may mga nyog. Yan. So ang kulang na lang po dito ay yung gulay po, ano. So pwede po kayo magtanim ng gulay dito. So linisan nyo lang po and gawa lang po kayo ng plot. Yan, napakaganda na po niyan dito mga kabisland. Ganda naman po kasi dito kasi syempre malapit po sa tubig. Yan. So kahit na uminit, so hindi po mamamatay po yung tanim po ninyo. So almost nasa 90% po talaga yung plot nitong property mga kabisland, ano. So yun, doon lang po kasi sa may highway, yung kanina kung nakita po ninyo, yun lang po yung medyo mataas na part kasi medyo lumalim lang po kasi yung paghukay po nung bulldozer, ano po, or nung backhoe, ano po, yan. So kaya medyo yung lupa is parang umangat po siya. Pero pagdating po dito sa loob mga kabisland, pantayan na po ito. Kaya napakaganda po nito talagang pwesto na to. So kung mayroon pa po kayong mga questions mga kabisland, feel free to ask lang po. Pwede po kayo mag-message sa aking YouTube channel, sa aking Viber, and sa ating WhatsApp, ano, and then dito sa ating Facebook account. So pwede po kayo mag-direct message dyan. So para na rin po kung gusto nyong bisitahan itong property, ma-schedule po namin kayo ng tripping, ano po. So napakaganda nito mga kabisland, lalo na kung halimbawa kayo po ay gusto po ninyo ng investment, and syempre for retirement na rin po, ano, napakaganda ng lupa na mabibili nyo na pwede nyong gawing business din. At the same time, may mga kasama rin kayo kasi residential naman po ito, di kayo nag-iisa, ano po, then pwede po siyang gawing farm, ano po. So yun lang po mga kabisland, hanggang dito na lang tayo, and God bless po sa lahat. Ingat po palagi.